Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inudya kanyang maghimagsik ang buong Judea. Magsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at naputunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patay ng taong iyan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako,
nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sabagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sabagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Niligtas niya ang iba. Niligtas niya naman ang iyong kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga saliring nakabitin ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakiwagayway nga po ang inyong mga palaspas. Ngayon po ang pagdiriwang ng linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sige po. Nawa sa araw na ito, ang pagsisimula natin ng pagpasok sa mga mahal na araw. Narinig ninyo kanina sa umpisa na tayo po ay naghanda ng 40 araw at halos 5 linggo na ating pong pinagnilayan ang mga karanasan ni Jesus bago pa umabot sa puntong ito na ating narinig sa ating Ebanghelyo. Kaya nagkaroon ng ginugunita natin ang kanyang maringan na pagpasok sa Jerusalem at inaalala din natin ang labis na kagalakan o kasiyahan ng mga tao nung siya ay dumating at pumasok sa Jerusalem. Dala-dala ang kanilang mga palaspas o yung mga balabal ay kanilang inilalatag sa daanan ni Jesus upang bigyang parangal si Hesu Kristo bilang hari. Bagamat hindi pa lubusang naunawaan kung anong uri ng pagkahari ni Jesus, pero sa kanilang puso ay nag-uumapaw ang kagalakan sa pagdating ni Jesus. Pero ang hamon sa atin, nawa ay hindi lang tayo maiwan sa pagpapabasbas o pagbibitbit ng mga palaspas. Ang mga palaspas na yan ay wag nawang makalimutan na tayo po ay nagtipon kasama ka na winelcome natin si Jesus. Pinapurihan natin si Jesus. At sa inyong pag-uwi mamaya, taglay-taglay pa rin ninyo, hawak-hawak pa rin ninyo ang mga palaspas na magpapaalala at magsasabi din sa mga tao na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Yan po ay isang simbolo o palatandaan ng ating pagtanggap kay Kristo. Malinaw po ba? Umpisa pa lang, tulalaan na. So malamang hindi tayo umabot ng Good Friday o kaya ng Pasko ng Pagkabuhay. Tandaan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Tandaan nyo. Sige lang, tingnan nyo lang, no? Nandito kaya yan hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay? Sa tingin nyo ba? O nakabook na kayo? Kasi malalaman talaga dahil nung unang panahon na maganap ito, napakaraming tao ang sumalubong kay Jesus. Napakaraming tao. Pero sa bahaging ito ng Ebanghelyo na binasa natin, marami rin tao, pero iba na ang kanilang sinisigaw. Sa umpisa, ang isinisigaw, Hosana sa anak ni David. Pagdating ng Good Friday, ang isinisigaw, ipako siya sa krus. So ano ang isisigaw natin sa mga susunod na araw? Kung hindi ka man sumigaw ng ipako sa krus, karamihan sa mga Katoliko, wala nang ipako si Kristo sa krus. At lalong-lalo na, wala na sa Pasko ng Pagkabuhay. So sayang. Sana po kayong mga naririto, madadagdagan pa kung maiintindihan ng mas marami pang mga Katoliko. Nandito ka sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, inaasahan natin na naroroon ka rin sa kanyang muling pagkabuhay. O hindi pwedeng manatili tayo sa pag-iisip sa mga pamahiin na ang mga palaspas ninyo ay meron ng anting-anting. Kailangan natin mas palalimin kung kailan tayo tumatanda, minsan o kadalasan
mas naniniwala tayo sa pamahiin kaysa ang isiping mabuti ang diwa na tinataglay ng mga palaspas na iyan. Hawak-hawak ninyo yan. Muli, no, sabi ko kanina, ikaw ay magpapahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo. Kung paanong si Kristo patutunayan niya na hindi niya tayo iiwan. Alam niyang delikado ang kanyang buhay kung siya ay papasok ng Jerusalem, pero ginawa niya pa rin ito. Pumasok siya para sabihin sa mga taong hindi siya natatakot at hindi siya mang-iiwan. Kaya nawa tayo rin walang iwanan. Sabihin niyo nga po, walang iwanan. Sigurado? Sana panindigan natin. Patunayan natin. Pinatunayan na yan na Jesus. Yung part na lang natin, kailangan natin patunayan na hindi rin tayo aalis kay Jesus. Sa panahong ito, ng pagdiriwang natin ng Linggo ng Palaspas, ang pagpugayan natin ay walang iba kundi si Kristo. Ang katapatan natin ay ibigay natin kay Kristo, hindi sa mga politiko. Kaya sana po sa pagwawagayway ninyo, ipagdasal natin sila. Minsan ngayong Linggo ng Palaspas, ang mga mahal na araw, nami-misinterpret po na sinasabing huwag silang pupunta ng simbahan kasi mga ngampanya sila. Pero sa isang banda, mas lalo silang dapat pumunta sa simbahan para magsimba. Para bang exempted ba sila o bawal ba sila? Hindi sila bawal magsimba. Para mas maintindihan din nila, maunawaan din natin. Minsan sa mga prayer rally, meeting de avance, ang dami-daming taong pumapalakpak sa mga tao mismo. Pero pagdating sa misa, pagdating sa simbahan, katatamad. Pero pag may palaspas na, kung makawagayway, wagas. Kasi nga, magwawagayway lang yan. Minsan magagalit pa kapag hindi nabasa o nawisikan ng holy water. Kaya kahit paulit-ulit ka ng ganyan sa harapan, hindi pa rin naalis yan. No? Kasi kailangan mabasbasan dahil para magkaroon ito ng agiman, magkaroon ng anting-anting, hindi kami pasukin ng aswang. Hindi ganun yan, ha? Pang-adik lang yun. Yung ganung pag-iisip. Kaya sana, ngayon, nagwawagayway kayo, o baka naman pagdating ng eleksyon, magnanakaw pa rin, pumapatay pa rin. Sino bang papupurihan natin? Ang magpapapako kay Kristo o si Kristo na pumayag na ipako sa krus para sa ating kaligtasan? Pag-isipan ng mabuti, ha? Marami sa inyo nag-aaway-away na sa kung sino ang pupurihin pagdating ng May 12. Huwag na kayong mag-away-away, ha? Kaya nga mas maganda siguro, pag nag-away kayo, ilabas ninyo ang mga palaspas ninyo, maghampasan kayong dalawa para mawala ang mga masasamang elemento sa ating mga pagkatao. So, pakihawak nga ulit ang mga palaspas. Sige po, at sabihin ninyong, ako ay kay Kristo. Ulit, ako ay kay Kristo.